Isang simpleng waitress lang ako na nagtitipid para sa graduate school nang ihain ko ang isang bilyonaryo na malapit ng gumastos ng 100 milyon sa isang dokumentong alam kong peke. Isinugal ko ang lahat para pigilan siya. "Peke po iyan," bulong ko. "Paano mo nalaman?" tanong niya. Bago tayo sumabak sa hindi kapani-paniwalang kwentong ito, gusto ko sanang malaman, ano ang pangarap mong trabaho? I-drop mo sa comment section sa baba at siguraduhing mag-subscribe para sa higit pang kamanghamanghang kwento araw-araw. Ngayon, dalhin kita pabalik sa gabing iyon na nagbago ng buhay ko magpakailanman. Palaging matindi ang dinner rush sa La Bernard. Pero iba ang pakiramdam ngayong gabi. Nagbabalansi ako ng 3 plato ng signature dish ng chef nang hilahin ako ni manager ko, si Marcus, na may ekspresyong hindi ko pa nakita noon. Bahagyang excited, bahagyang takot. "Tina, ikaw ang mag-aasikaso sa Rothschild room ngayong gabi," sabi niya, na tumutukoy sa pinaka-eksklusibong private dining space namin. VIP client, sobrang high profile. Dapat perpekto ang lahat. "Sige po," sagot ko, bagaman medyo bumigat ang dibdib ko. Ang private dining ay nangangahulugan ng mas mahabang oras at may paper akong due bukas tungkol sa Renaissance Art Authentication na hindi ko pa nasisimulan. Seryoso ako, Tina. Ang client na ito ay maaaring magpabagsak o magpataas sa restaurant na ito. Isang pagkakamali lang, isang natapong inumin, isang maling salita, at lahat tayo ay maghahanap ng bagong trabaho. Tumango ako, tinuwid ang uniforme ko, at tiningnan ang hitsura ko sa salamin sa hallway. Sa edad na 24, 2 taon na akong nagtatrabaho sa La Bernard, nagtitipid ng bawat sentimo para sa graduate degree ko sa Art History sa University of the Philippines, Diliman. Hindi nawawala sa akin ang irony nito. Araw-araw kong pinag-aaralan ang mga priceless na masterpiece at gabi naman ay naghahain ako ng sobrang mahal na pagkain sa mga taong kayang bumili ng mga masterpiece na iyon. Ang Rothschild Room ang korona namin, isang private dining space na kayang umupo ng 12. Pero ngayong gabi ay para lang sa 4. Nagkakalat ng mainit na liwanag ang crystal chandeliers sa mahogany paneling at original oil paintings na malamang mas mahal pa sa bahay ng karamihan. Habang pumasok ako para sa final check ng table settings, nakita ko ang mga bisita sa bahagyang bukas na pinto. 3 lalaki sa mamahaling suit ang nakaupo na. Pero ang ika-4 na lalaki ang nagpatigil sa akin. Si Ramon Cruz. Kahit ako na simpleng sahuran, kilala ko ang isa sa pinakamatagumpay na bilyonaryo sa mundo. Mas bata siya kaysa inaasahan ko, mga 50 anyos, may pilak na buhok at tahimik na intensity na galing sa paghawak ng malaking kapangyarihan. Sikat si Cruz sa koleksyon niya ng sining, isa sa pinakamahalaga sa pribadong koleksyon sa mundo, na nakaimbak sa museum quality facility na iilang tao lang ang nakakita. Lumitaw si Marcus sa tabi ko, masikip ang boses sa nerbiyos. "Handa na sila para sa'yo." Pumasok ako sa kwarto na may ngiting pinisperko ko sa loob ng 2 taong fine dining service. "Magandang gabi po mga Ginoo. Ako po si Tina at ako ang mag-aalaga sa inyo ngayong gabi." Tumingin si Cruz mula sa leather portfolio na pinag-aaralan niya. At natamaan ako ng mga mata niya, matalas, analytical, mga mata ng taong walang nakakalampas. "Salamat, Tina," sabi niya, cultured ang boses pero mainit. "Magkakaroon kami ng business habang kumakain, kaya baka kailangan namin ng extra time sa pagitan ng courses." "Sige po, sir, kahit gaano katagal niyo kailanganin." Habang ihinahain ko ang unang course, hindi ko maiwasang mapansin ang tensyon sa kwarto. Hindi ito ordinaryong business dinner. May malaking bagay ito. Halatang dealers or experts ang 3 lalaki at paulit-ulit nilang binabanggit ang mga dokumento sa briefcase nila na parang relihiyosong artifact. "Ang provenance ay walang duda," sabi ng isa habang nagsasalin ako ng alak. "Natuntun namin ito sa 6 na koleksyon sa nakaraang 4 na siglo." "At ang authentication?" tanong ni Cruz. 3 independent experts ang nag-verify. Ang ink analysis, parchment dating, calligraphy, lahat perpekto. Sinusubukan kong hindi makinig, pero may mga salitang nakakuha ng atensyon ko. Authentication, provenance. Mga terminong araw-araw kong ginagamit sa graduate studies ko.
Sa pangalawang course, binuksan ng isa sa dealers ang flat climate-controlled case at maingat na inalis ang isang ancient manuscript. Kahit mula sa kabilang kwarto, kita kong maganda ito. Illuminated letters sa ginto at malalim na asul, uri ng medieval artwork na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Mga Ginoo, sabi ng dealer na halatang proud, ipinapakita ko ang nawawalang CX Arius ng Saint Emoram. Muntik ko nang mabitawan ang platong hawak ko. Legendary sa art history circles ang CEX Arius ng Saint Emoram, isang 9th century illuminated gospel book na nawala sa German Siegs Monastery noong World War II. Kung totoo ito, wala kang presyong mailalagay dito. Priceless ito. Ang asking price, patuloy ng dealer, ay $100 milyon. Yumuko si Cruz, pinag-aaralan ang manuscript na parang taong gumugol ng dekada sa pagkolekta ng pinakamahalagang artifact sa mundo. Pwede ko bang masuri ng mas malapitan? Habang maingat na inililipat ng dealer ang manuscript sa tabi ni Cruz, nakakuha ako ng malinaw na view ng dokumento sa unang pagkakataon. Namanhid ang dugo ko sa nakita ko. Exquisito ang illumination, masterful ang gold leaf work, breathtaking ang komposisyon. Sa karamihan, mukhang tunay. Pero hindi ako ordinaryong tao. Apo ako ni Dr. Eduardo Bautista, isa sa pinakamahusay na eksperto sa medieval manuscripts, hanggang sirain ng isang forger ang career niya na sobrang husay na kahit experts hindi makita. Ang huling 12 taon ng buhay ni Lolo ay ginugol sa obsesyon sa taong sumira sa kanya, si Vicente Clo, isang taong gumawa ng mga pekeng sobrang perpekto na naloko ang museums, collectors at authentication experts sa buong mundo. Sinubukan ni Lolo na ilantad si Clo, pero walang concrete proof. Itinuring lang na rants ng bitter old man ang mga paratang niya na napatunayang mali ang authentication niya. Pero tinuruan ako ni Lolo na makita ang hindi nakikita ng iba. Ipinakita niya ang techniques ni Clo, signature methods niya, maliliit na detalye na marka ng trabaho niya. At habang nakatitig ako sa manuscript sa mesa ni Cruz, nakita ko lahat iyon. Sobrang perpekto ang gold leaf application, sobrang uniform. Gumagamit ng primitive tools ang medieval scribes at palaging may slight variations ang goldwork nila, maliliit na imperfections na nagpapakita ng human hand. Machine perfect ito. Mali rin ang kulay ng ink. May tendency si Clo na gawing masyadong vibrant ang blues niya dahil sa modern pigments na wala noong 9th century. Sa untrained eye, mas mukhang tunay kaysa peke. Sa nakakaalam, sigaw ito ng peke. Pero ang calligraphy ang nagpatibay. Flawless ang letter formations, sobrang flawless. May maliliit na consistent errors ang medieval scribes. Bahagyang hindi pantay na E, D na bahagyang nakahilig sa kanan. Perpekto ang trabaho ni Clo sa paraang hindi kaya ng human hand dahil modern tools at techniques ang ginamit niya para sa idealized version ng medieval writing. Natigilan ako sa tabi ng mesa habang inihahanda ni Ramon Cruz na gumastos ng 100 milyon sa peke. Bumabalik sa memorya ko ang boses ni Lolo. Tina, kapag alam mong mali ang isang bagay, may moral obligation kang magsalita kahit ano ang consequence. Pero anong consequence ang haharapin ko? Isang waitress na nakikialam sa $100 million deal ng pinakamakapangyarihan sa art world. Iisipin nila, baliw ako. O worse, sinusubukan kong sirain ang deal para sa ulterior motive. Hinawakan na ni Cruz ang pen niya, magsisign ng purchase agreement siguro. Hindi ko maaaring payagan. Bago pa ako makapagsalita, tumingin sa akin si Cruz. Siguro naramdaman niya ang kakaibang waitress na natigilan sa likod niya. Pasensya na po, sabi ko. Halos bulong lang ang boses. Tumingin sa akin ang iba na may iba't ibang antas ng gulat at inis. Pasensya na po sa pagkaantala, patuloy ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko na siguradong naririnig nila, pero naniniwala akong peke po ang manuscript na iyan. Tahimik na parang libingan ang sumunod. Tumawa pa nga ang isang dealer. Ano po iyon? Sabi ni Cruz. Kontrolado ang boses. Ang manuscript po, sir, hindi po tunay. Trabaho po iyan ng forger na si Vicente Clo. Ang dealer na tumawa, galit na ngayon. Kahiya-hiya ito. Sino ba itong babaeng ito? Paano niya nalalaman? Itinaas ni Cruz ang kamay. Pinatahimik ang lalaki.
Hindi niya inalis ang tingin sa mukha ko. Ano pong pangalan ninyo? Tina Bautista po, sir. At ano pong nagpapakwalipikado sa inyo para mag-authenticate ng medieval manuscript, Miss Bautista? Apo po ako ni Dr. Eduardo Bautista. Isa po siya sa pinakamahusay na eksperto sa medieval documents, hanggang sirain ni Vicente Clo ang reputasyon niya sa mga pekeng katulad nito. May recognition sa mata ni Cruz. Kilala niya ang pangalan ni Lolo. Dr. Bautista, sabi niya ng dahan-dahan. Naalala ko ang trabaho niya. May malalaking paratang siya tungkol sa mga forgery sa art market. Paratang na dismissed dahil hindi niya napatunayan. Pero tama po siya. At tinuruan niya akong makilala ang techniques ni Clo. Kahangalan ito. Singit ng isa pang dealer. May 3 independent authentication kami mula sa mga eksperto na hindi po nila alam kung ano ang hahanapin. Sabi ko, lumalakas ang confidence ko. Pwede ko po bang ipakita? Pinag-aralan ako ni Cruz ng matagal, tumango. Ipakita mo. Sa nanginginig na kamay, ipinakita ko ang mga detalye na nagkumpirma ng hinala ko. Tingnan po ninyo ang gold leaf work, sabi ko. Tinuro ang illuminated capital letter. Sobrang uniform. Gumagamit ng primitive tools ang medieval scribes, palaging may slight variations ang gold application nila. Machine perfect po ito. Yumuko siya, pinag-aralan ang tinuro ko. At dito po, patuloy ko, tinuro ang blue text. Sobrang vibrant ang pigment. Hindi available ang shade ng ultramarine na ito sa 9th century scribes. Palaging modern pigments ang ginagamit ni Clo dahil mas mukhang tunay kaysa totoong bagay. Pero ang pinakamalinaw na sign, sabi ko, lumakas ang boses, ay ang calligraphy mismo. Tingnan po ninyo ang letter formations, flawless po. Walang human hand, gaano man kahusay na makakasulat ng ganitong mechanical precision. Modern tools ang ginamit ni Clo para sa idealized version ng medieval script. Masinsin na pinag-aralan ni Cruz ang manuscript. Ngayon, kita kong napapansin niya ang mga detalye na tinuro ko. Sobrang specific ang mga obserbasyon mo. Paano mo nalalaman ng ganito ang methods ng particular forger na ito? Dahil ginugol ni Lolo ang huling 10 taon ng buhay niya sa pag-aaral ng trabaho ni Clo, sinusubukang patunayan ang hindi pinaniwalaan ng lahat. Tinuruan niya ako ng lahat ng alam niya tungkol sa authentication, tungkol sa subtle differences sa pagitan ng tunay na medieval work at mga peke ni Clo. At sigurado ka bang trabaho ito ni Clo? Isusugal ko ang buhay ko rito. Lalong nagkagulo ang mga dealer, pero parang nawala sa isip si Cruz. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Miss Bautista, pakihintay po muna kayo sa hallway habang pinag-uusapan ko ito sa mga Ginoo. Bumagsak ang puso ko. Lumampas ako at matatanggal na ako. Pero kahit paano, sinubukan ko. Naghintay ako sa hallway na parang oras, pero mga 20 minuto lang siguro. Sa wakas, lumabas si Cruz mag-isa. Umalis na ang mga dealer, simpleng sabi niya. Ipagpapaliban ko ang pagbili hanggang sa karagdagang authentication. Pasensya na po kung lumampas ako, Mr. Cruz. Alam ko pong hindi ko lugar. Miss Bautista, kung tama ka rito, nailigtas mo ako sa 100 million na pagkakamali. Kung mali ka, nawala sa akin ang pagkakataong makakuha ng priceless artifact. Sa alinmang paraan, kailangan kong malaman ng sigurado. Paano niyo po malalaman? Ipapasuri ko ang manuscript sa mga eksperto na specialize sa pagdetect ng peke, pero gusto ko kayong kasama kapag ginawa nila iyon. Ako po, graduate student lang po ako. Apo kayo ni Dr. Eduardo Bautista at ipinakita niyo lang ang kaalaman na hindi nakita ng 3 supposedly expert authenticators. Gusto ko ang mata niyo sa examination na ito. Makalipas ang 3 araw, nandoon ako sa state-of-the-art laboratory sa National Museum of the Philippines, pinapanood ang mga eksperto na sinusuri ang manuscript sa bawat posibleng test. Spectroscopic analysis ng inks, carbon dating ng parchment, microscopic examination ng calligraphy, lahat ng sinuggest ko. Katabi ko si Cruz, pinapanood ang proseso na may parehong intensity noong dinner. Nakakabalisang mga preliminary results. Sabi sa amin ni Dr. Cora Pantoja, Chief Conservator ng museum, pagkatapos ng 6 na oras ng testing, tama ang edad ng parchment, pero may traces ng modern synthetic compounds ang inks at ang calligraphy.
Nag-pause siya. Pinag-aaralan ang high-resolution photos sa magnifying glass. Miss Bautista, pwede niyo po bang ipakita ulit ang napansin niyo sa letter formations? Tinuro ko ang mechanical precision na nakita ko, ang kawalan ng natural human variation na marka ng tunay na medieval script. Kamangha-mangha, bulong ni Dr. Pantoja. 2 dekada na ako rito at hindi ko napansin ang mga detalye na ito. Sobrang husay ng forger. Si Vicente Clo po, dekada na siyang gumagawa ng ganito. Kailangan pa ng maraming test para sigurado, sabi ni Dr. Pantoja. Pero base sa natuklasan natin, tama si Miss Bautista. Mukhang sopistikadong peke ito. Humarap sa akin si Cruz, hindi mabasa ang ekspresyon. Mukhang malaki ang utang na loob ko sa'yo. Wala po kayong utang sa akin, Mr. Cruz. Hindi ko lang matiis na makita kayong niloloko. $100 million, Miss Bautista. Iniligtas mo ako sa pagkawala ng 100 million sa manloloko. Dumating ang final authentication results. Makalipas ang 1 linggo, nagkumpirma sa hinala ko mula nang makita ko ang manuscript. Pekeng gawa nga ni Clo, sobrang sopistikado na naloko ang 3 expert authenticators at halos nakumbinsi ang isa sa pinakamaalam na kolektor sa mundo. Personal akong tinawagan ni Cruz para ibalita. Miss Bautista, gusto kitang makita para pag-usapan ang future mo. Future ko po? May proposal ako para sa'yo. Pwede ka bang pumunta sa office ko bukas ng hapon? Ang office ni Cruz ay nasa isang skyscraper sa Makati, buong top floor na may tanawin hanggang abot tanaw. Pero hindi ang view ang nagpatigil ng hininga ko. Ang sining. Puno ng masterpieces ang walls na sa textbooks ko lang nakita. Isang Monet water lily painting, maliit na Picasso sketch, mukhang original Van Gogh drawing. Hindi lang ito office, pribadong museo ito. Impressive, di ba? Sabi ni Cruz, napansin ang paghanga ko. Pero overflow lang ito, ang main collection ko ay nasa facility sa Tagaytay. Hindi ka pani-paniwala, sabi ko, pinag-aaralan ang medieval illuminated manuscript na tiyak na tunay. Miss Bautista, Tina, gusto kitang i-offeran ng trabaho. Humarap ako sa kanya, confused. Trabaho po. Kailangan ko ng curator para sa koleksyon ko. May eye for detail ka, kaalaman sa authentication techniques, kakayahang makita ang hindi nakikita ng iba. Mr. Cruz, flattered po ako, pero nasa graduate school pa ako. Wala po akong credentials. May mas mahalaga ka kaysa credentials. Instinct at training mula sa isa sa pinakadakilang authentication expert na nabuhay. Discredited man si lolo mo, tama siya tungkol kay Clo, di ba? Opo, pero nag-research po ako kay Vicente Clo mula noong dinner natin. Lumalabas, hindi lang si lolo ang eksperto na naghinala sa kanya. May bulong-bulungan sa art world sa loob ng maraming taon, pero walang makapagpatunay. Sobrang galing ang trabaho ni Clo at sobrang maingat siya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Gusto kitang kunin, hindi lang bilang curator, kundi bilang investigator. Tulungan mo akong tukuyin ang iba pang peke ni Clo sa market. Tulungan mo akong ibalik ang reputasyon ng lolo mo sa pamamagitan ng pagpatunay na tama siya all along. Hindi ko po maintindihan, bakit niyo po gustong gawin niyon? Lumakad si Cruz sa bintana, tumingin sa lungsod. Dahil nakabase sa trust ang art world, Tina, kapag walang parusa ang mga forger tulad ni Clo, sinisira nila ang trust na iyan, ninanakaw nila hindi lang pera, kundi history mismo. At akala niyo po, kaya ko pong pigilan yon? Sa tingin ko ikaw lang ang makakaya. Tinuruan ka ng lolo mo na makita ang hindi nakikita ng iba. Rare gift iyan at hindi dapat sayangin sa paghahain sa mga taong hindi makakakilala ng masterpiece kahit bumagsak ito sa ulo nila. Ano po ba talaga ang offer nyo? Full-time position bilang curator at authentication specialist para sa Cruz Collection. Sahod na $100,000 isang taon to start, plus benefits. Babayaran ko rin ang student loans mo at pondohan ang pagtatapos ng graduate degree mo. Natulala ako sa kanya sa gulat. $100,000 ay higit pa sa inaakala kong kikitain ko, lalo na fresh from graduate school. May isa pa, patuloy ni Cruz. Gusto kong magtatag ng foundation sa pangalan ng lolo mo, ang Dr. Eduardo Bautista Foundation for Art Authentication.
Layunin nito na sanayin ang susunod na henerasyon ng experts para makilala at labanan ang art forgery. Ikaw ang unang direktor nito. Napaluha ako. Namatay si Lolo na akala niya failure siya, na discredited ang life's work niya. Ang ideya ng pagbabalik ng reputasyon niya, pagpupugay sa memorya niya sa foundation na magpapatuloy ng laban niya sa forgery, higit pa sa inaasahan ko kailanman. Mr. Cruz, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Sabihin mong oo, Tina. Tulungan mo akong buuin ang bagay na magpoprotekta sa art world mula sa mga tulad ni Vicente Clo. Tulungan mo akong tiyakin na hindi na mangyayari sa ibang honest expert ang nangyari sa lolo mo. Opo, sabi ko, halos bulong ang boses. Opo, talagang oo. Sa mga sumunod na buwan, ganap na nagbago ang buhay ko. Iniwan ko ang trabaho sa La Bernard at lumipat sa magandang apartment na ibinigay ni Cruz malapit sa facility niya sa Tagaytay. Higit pa sa inaakala ko ang kahanga-hanga ng Cruz Collection. Libu-libong piraso mula sa iba't ibang siglo at kultura, lahat nakaimbak sa climate-controlled facility na katapat ng malalaking museo. Unang task ko ay suriin ang bawat piraso sa koleksyon para sa posibleng peke. Mahirap na trabaho, pero minahal ko bawat minuto. Gamit ang techniques na tinuro ni Lolo, kasama ang modern scientific analysis, natukoy ko ang 3 piraso na may signs ng peke ni Clo. 3 sa mahigit 2,000, sabi ni Cruz nang ipresenta ko ang findings. Mas mabuti pa iyan kaysa inaasahan ko. Good news po na minor pieces lang sila. Mga 2 milyon lang ang total value, hindi ang 100 milyon na halos mawala sa inyo. Pero pinatunayan nito na tama si Lolo tungkol sa laganap ng peke ni Clo sa market. Ang Dr. Eduardo Bautista Foundation ay inilunsad makalipas ang 6 na buwan sa isang gala na pinagsama-sama ang mga eksperto mula sa buong mundo. Nagbigay ako ng speech tungkol sa trabaho ni Lolo at dedikasyon niya sa pagprotekta sa integrity ng art authentication. Naintindihan ni Dr. Bautista na kapag nag-authenticate tayo ng artwork, hindi lang monetary value ang biniberipika natin. Pinapanatili natin ang history mismo. Bawat tunay na artifact ay nagsasabi ng bagay tungkol sa mga lumikha nito, panahon nila, kulturang kinabibilangan nila. Kapag gumagawa ng peke ang mga forger, ninanakaw nila hindi lang pera, ninanakaw nila ang koneksyon natin sa nakaraan. Pagkatapos ng gala, may matandang lalaking lumapit sa akin. Magara ang suot pero maingat ang lakad, parang may edad at sakit. Miss Bautista, sabi niya sa mabigat na accent, gusto ko sanang makipag-usap tungkol sa lolo ninyo. Sige po. Kilala niyo po ba siya? Malungkot na ngumiti ang lalaki. Sa isang paraan, ako po si Vicente Clo. Nawala ang kulay sa mukha ko. Alam ko po kung ano ang iniisip niyo, mabilis niyang sabi. Pero hindi po ako dito para magkagulo. Para po akong humingi ng tawad. Tawad po? Namatay na ako sa loob ng mga 6 na buwan, Miss Bautista, at gusto kong ayusin ang nasirang dulot ko. Natulala ako sa kanya, hindi sigurado kung paano sasagot. Ang mahina, matandang ito ang halimaw na nag-hound sa huling taon ni Lolo. Tama ang lolo ninyo sa lahat, patuloy ni Clo. Gumawa nga ako ng mga peke, 12 dosenang. At nang sinubukan niyang ilantad ako, ginamit ko ang connections ko sa art world para sirain siya. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin? Dahil gusto kong tulungan kayong tapusin ang sinimulan niya. May records ako, Miss Bautista. Documentation ng bawat pekeng ginawa ko, bawat pirasong inilagay ko sa market, bawat eksperto na binayaran o niloko ko. Gusto ko po sanang ibigay lahat iyan sa inyo. Bakit niyo po gagawin iyan? Pumuno ng luha ang mata niya. Dahil bata pa ako noon na akala ko mas matalino ako sa lahat, sinabi ko sa sarili ko na lumilikha ako ng sining, na deserving mag-exist ang mga peke ko dahil maganda. Pero mali ako. Ninanakaw ko ang history tulad ng sinabi niyo sa speech niyo ngayon. At ang lolo ninyo lang ang eksperto na tapat at husay para makita ang trabaho ko. Sinira ko ang reputasyon niya dahil natakot akong malantad. Pinakamalaking regret ko iyan sa buhay ko. Makalipas ang 2 linggo, tinupad ni Clo ang pangako. Binigay niya sa akin ang detalyadong records ng 47 pekeng ginawa niya sa loob ng 30 taon,
kasama ang current locations at pangalan ng collectors na nagmamay-ari. Hindi ka panipaniwala ito, sabi ni Cruz habang pinag-aaralan namin ang documents. May mga piraso rito sa malalaking museo at pribadong koleksyon na hindi aamin na naloko sila. Pero ngayon, alam na natin ang totoo. Ano po ang gusto niyong gawin sa impormasyong ito? Gusto kong kontakin ang bawat may-ari, bawat museo, bawat collector. Bigyan sila ng pagkakataong ma-authenticate ng maayos ang mga piraso nila. At gusto kong malaman ng mundo na tama si Lolo all along. Ang pag-amin ni Chloe ay naging international headlines. Tahimik na tinanggal ng mga museo sa buong mundo ang mga piraso para sa re-authentication. Natuklasan ng pribadong collectors na peke ang mga treasured nilang obra sa loob ng maraming taon. Nayanig ang art world, pero nagpapasalamat din sa katotohanan. Pinakamahalaga, ganap na naibalik ang reputasyon ni Lolo. Na-update ang art history textbooks para kilalanin ang pioneering work niya sa forgery detection. Naging standard practice ang techniques niya sa authentication labs sa buong mundo. Isang taon pagkatapos ng confession ni Chloe, inimbita ako na magsalita sa International Conference on Art Authentication. Habang nakatayo sa podium at tumitingin sa audience ng pinakamahusay na eksperto sa mundo, naalala ko ang journey na nagdala sa akin dito. Sinabi noon ni Lolo na may paraan ang katotohanan na lumutang kahit gaano kalalim itago. Sabi ko na ginugol niya ang huling taon niya na akala niya nabigo siya, na discredited ang life's work niya. Pero mali siya. Lumutang ang katotohanan at kinikilala na ngayon ang trabaho niya bilang groundbreaking. Pero hindi lang tungkol sa vindication ang kwentong ito. Tungkol ito sa responsibility nating lahat na protektahan ang integrity ng sining at history. Kapag nag-authenticate tayo ng obra, hindi lang trabaho ang ginagawa natin. Guardians tayo ng kultura ng tao. Pagkatapos ng speech ko, may young graduate student na lumapit sa akin. Naalala ko ang sarili ko 2 taon lang ang nakaraan, passionate sa art history, pero nahihirapan makita kung paano kikita sa field. Miss Bautista, sabi niya, nagtatrabaho ako sa thesis ko tungkol sa Renaissance forgeries. Nagtatanong lang po kung may internships ang Bautista Foundation. Mayroon po, sabi ko, ngumingiti. At gustong-gusto naming makatrabaho ang may passion nyo sa katotohanan. Habang pinapanood ko ang pagningning ng mukha niya sa excitement, napagtanto ko na ito marahil ang pinakamalaking gift na ibinigay sa akin ni Chloe. Hindi lang career, kundi pagkakataong ipagpatuloy ang trabaho ni Lolo, sanayin ang susunod na henerasyon ng experts na magpoprotekta sa sining at history mula sa mga gustong abusuhin ito. Ang waitress na dating naghahain ng mahal na pagkain sa mayayamang collectors ay isa na ngayon sa pinakarespetadong authentication experts sa mundo. Pero mas mahalaga, nakatulong ako sa pagbabalik ng legacy ni Lolo at pagtatag ng foundation na magpapatuloy ng laban niya para sa katotohanan sa art world. Minsan, ang pinakamahalagang sandali sa buhay natin ay nangyayari kapag may lakas ng loob tayong magsalita kahit lahat ay maaaring mawala sa atin. Noong gabing iyon sa La Bernard, isinugal ko ang trabaho ko para pigilan ang isang panloloko. Bilang ganti, nakuha ko ang career, purpose, at pagkakataong parangalan ng memorya ng taong nagturo sa akin na palaging worth fighting ang katotohanan. Isang hindi kapani-paniwalang kwento tungkol sa tapang, family legacy, at kapangyarihan ng pagsasalita ng katotohanan sa kapangyarihan. Ano ang pangarap mong trabaho? I-share mo sa comments sa baba. Kung ang kwentong ito ng hidden expertise, family vindication, at lakas ng loob na hamunin ng authority ay nakagalaw sa iyo, paki-hit ang like button at mag-subscribe para sa higit pang kamanghamanghang kwento tungkol sa paghahanap ng calling mo at pagpupugay sa mga nauna sa atin. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng upload. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod.